Update ho muna tayo mula sa linya ni Bombo Isa Cotoner. Kaugnay pa rin po ito sa ilang mga usapin dyan sa may Bureau of Customs. Bombo Isa? Bombo Genesis, kakapasok lang na balita dito sa Independent Commission for Infrastructure. Naglabas ngayong araw ng imbitasyon ng komisyon para paharapin si dating House Speaker Martin Romualdez sa komisyon para ibahagi ang nangyari sa budget insertions at Department of Public Works and Highways flood control projects sa panahon ng kanyang panunungkulan. Samantala, si dating Representative Zaldico rin ay ipinasabina na ng komisyon upang humarap din hinggil naman sa kanyang nalalaman bilang dating chairman ng Committee on Appropriations. Ayon kay Independent Commission for Infrastructure spokesperson Attorney Brian Kit Hosaka na kapag hindi nakapunta yung dalawang personalidad nga na tinukoy kanina ay magpapatulungan sila sa korte para ipa-contempt dahil sa ngayon ay walang kapangyarihan ng ICI para ipa-cite in contempt nga itong dalawa na ipinatatawag dito para humarap sa pagdinig. Kanina na ibahagi sa atin ni Attorney Hosaka na ang pinagkaiba ng imbitasyon doon versus doon sa Sabina, yung imbitasyon dahil nga ay si Martin Romualdez ay incumbent pa na bahagi pa siya ng House of Representatives. Samantala naman, itong si dating Representative Zaldico ay pinasabina na dahil nga ay kailangan na rin, pinapaharap na rin siya dito sa komisyon. So itinakda na humarap sila dito sa Independent Commission for Infrastructure sa darating na October 14, 2025. So yan ang ating aasahan kung sila ba ay dadalo o hindi sila dadalo dito sa Independent Commission. So ayon kay Attorney Hosaka din na ipapadaan muna ang lahat ng liham, lahat ng invitation, pati yung mga sabina dito sa Secretary General para makarating ito doon sa dalawang personalidad nga na tinukoy ni Attorney Hosaka ngayong araw. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Independent Commission for Infrastructure spokesperson Attorney Brian Kit Hosaka. The Independent Commission for Infrastructure or the ICI has issued an invitation to Congressman Ferdinand Martin G. Romualdez and to appear before the Commission and testify, among others, on the national budget insertions and involvement in DPWH flood control projects from the time he became Speaker of the House. The Independent Commission for Infrastructure has also issued a subpoena duces tecum and ad testificandum against former Congressman Zaldico. The hearing is set on October 14, 2025, Tuesday at 10 a.m. This is with regard to his personal knowledge from the time he joined the Committee on Appropriations of the National Budget Insertions and his involvement in DPWH Flood Control Project. Samantala, sa kaugnay na balita, tiniyak naman ng komisyon na magpapatuloy ito sa pagsasagawa ng investigasyon kaugnay sa mga irregularidad sa mga flood control projects ng pamahalaan. Sa kabila ng kawalan nito ng kapangyarihang mag-cite ng contempt sa mga taong iniimbestigahan. Ayon kay Attorney Hosaka, bagaman nagre-rekomenda lamang ang kapangyarihan ng komisyon, aktibo pa rin itong iniimbestigahan ng mga posibleng sangkot sa korupsyon. Anya, layunin ng ICI na makamit ang katotohanan at hindi magamit ang proseso para sa political na interes. Sa halip na live stream, naglalabas na lamang ng mga larawan mula sa loob ng pandinig ang komisyon bilang bahagi ng kanilang transparency. Yan muna ang latest update mula dito sa... Yes, Bombo Genesis. Yung kay Zaldico, kanino nila pinadala yun? Or anong address? Kung may nababanggit ang ICI? Kanina, Bombo Genesis, sinabi ni Attorney Hosaka na ipapadaan muna nila ito doon nga sa Secretary General. Actually, yung parehas nga na imbitasyon pati yung kay Martin Romualdez. Pero papadalahan din yung dati niyang kung saan siya nag-represent dati, yung ako Bicol Party List, para ipaalam din na pinasabina nga ang naturang personalidad dito sa Independent Commission for Infrastructure, Bombo Genesis. SecGen ng House of Representatives? Kahit na umalis na siya? Yes, Bombo Genesis. Actually, yun yung kaninang sinabi. Pero nga, katulad ng sinabi rin kanina, ay ipapadaan din ito doon sa Ako Bicol Party List kung saan dati siya ang representative para alam din
ng naturang party list itong subpoena na ibinigay kay Representative Zaldico. At kung hindi nga sila makatanggap ng sagot, no, dahil yun na naitanong natin kanina kay Attorney Hosaka, ano mangyayari kung hindi pumunta, no, si Representative Zaldico, doon nahihingi ng tulong ang ICI sa mga korte para ipasite in contempt nga itong naturang personalidad, Bombo Genesis. Okay, sige. Antabayan natin yung mga resulta nito. Maraming salamat, Bombo Isa. Yan muna ang latest updates mula dito sa Independent Commission for Infrastructure, Lungsod ng Taguig. Ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.